Okay, okay. Siguro medyo okay na, no? Sir Mark, totoo po ba yung banta sa buhay ni PBBM na pipilahan daw siya ng retired na sundalo para itakin? Sabi ni Malditang ina. Eh, parang tumutugma yan doon sa sinabi ni Pebbles. Di ba? Ni Mami Pebs. Oh. Sa opisina at maalala ko pa, bata pa ako, Oh, ayan. marunong na ako mag-typewriter. Kasi may typewriter, 'di ba, sa office. Tapos doon ako naglalaro kasi yung secretary ni PRD, para hindi ako paikot-ikot kung saan-saan, binibigyan ako ng mga scratch paper at pinagta-type ako kahit. So, itong Jordan G, Boy Tinapay. So, ibig sabihin, itong pinanood nyo, at itong content natin, kwento sa buhay niya nung bata siya. Dinamay niyo pa kami. Dinamay niyo pa kami. Ganito lang pala maririnig namin. Oh, sige. Hindi pa ako marunong magbasa. Yes. Thank you. Before we continue, I'd like to acknowledge one of your biggest fans, ma'am, in the Philippines, Congressman Bong Sontay. Opo. Congressman namin dito, ha? Yes. Good morning po, Congressman. Thank you. Bong Sontay is my schoolmate. Schoolmate pala kayo. Ay, hindi tayo nag-abot. Nag-abot ba Oo. tayo? Hindi na, no? Umpisa na natin yung seryosong talakayan ho. Dali. Oh, wow. Oh, yeah. So, nag-abot tayo sa San Beda Thank you. College. Tapos may tanong sila kung may memories pa yung tatay ninyo, anong daw ang paboritong palaman ni former president? Alam, parang ano pala to. Yung una is parang kwento ng buhay, no, nung pagkabata siya. Tapos ngayon, memories naman yung tinatanong. Alam nyo ho, nung mga kabataan natin, yung mga grade school to high school tayo, di ba? Uy, pirma ka naman sa, ano ba tawag natin doon? Yung pipirma tayo, nandun yung pangalan mo, kumpleto. Ano ang favorite hobbies mo? Ano ang memories na hindi mo makakalimutan? Nakalimutan ko tawag doon eh. Hindi naman diary eh. Meron tayong tawag doon eh, na ngayon, Islam book. Islam book. Oh, yung mga matatanda, alam nyo na kung sino. Yung hindi bababa sa edad 40, alam nyo na kung sino. Ayan, yung mga sumasagot ng Islam book. Oh, di ba? Sikat ako sa eskwelahan namin noon, mga kababayan. Kasi lagi akong napapasulat sa Islam book. Alam nyo kung bakit? Nahuli ako, tumatakas ako doon sa gate namin. Tapos yung kaklase ko, napako kasi pumapanik kami sa bubong ng Torres High School. Ayun, doon kami sumikat sa kalokohan. Ha? O yan, lagi ako napapapirma niyang Islam book na yan. Parang wala lang kalamu asanta, pero apoy pala, sabi ni Julito Cleopas. Duterte. May picture siya na nasa Davao kumakain ng pandesal. Unfortunately, hindi ko alam kung ano yung, or kung Kung ano sinasabi pa. naglalagay ba siya ng palaman. Yan ang hindi ko alam. Ang the best na tanungin natin dyan si Kitty. Kasi yes. siya yung lumaki na nandyan talaga si Pero nung si Kitty dumating na, medyo may katandaan na ang dating Pangulo. Yung kayo, yung sama-sama pa kayo. Diba yung bata kayo? Total naman, nandito na tayo. Pumunta na tayo dito sa kwento ng talambuhay mo. Tapos Islam book tayo. Tuloy mo na. PRD. Thank you. Ma'am, may isang gusto magtanong dito, editor ng Philippines. Ay, eto na, seryoso na to. Editor na ng Philippine Star eh. Oh, journalist na eh. Oh, sige. Miss Natalie Tomata. Ma'am, Bisaya siya. Ngayong buntag, VP Inday, video ko lang. Seryoso na to, seryoso na. Hindi na kwentong buhay nung bata to ha, hindi na kwentong talambuhay to. Oh, seryoso, politika na to. So, ingon ni Sir Wilson, light lang daw kung pakutan. Light lang daw yung tanong. Sabi daw, pagkakaintindi ko, sabi ba ni Sir Wilson, light lang daw yung tanong. Oh, kaya naman pala kwentuang talambuhay lang to. Bawal doon sa malaliman. Ayo nga pala, Vice Presidente to. Ganyan lang yun. Di ba? May mga paunang
Kumbaga, meron mga sinasubmit na mga question pa doon sa Vice Presidente para alam niya isasagot pag sumampas sa press conference oh. Siyempre, ang init ng politika as hot as the pandesal of Sir Wilson. Pero how do you distress ba? How do you stress? How do you cope with stress now? Oh, Di magwala sa press con, baka mamaya magwawala na yan. Nakita naman natin kung paano po nag-bent out o kung paano naglabas ng sama ng loob ang Vice Presidente nung kainitan po ng kay Sulaika, di ba? Ikaw, Bongbong Marcos, Lisa Araneta Marcos, Martin Romualdez, may inutusan na ako, ipapatay kayo. Di ba ganun yun? Naglabas ng sama ng loob. Tingin ko, ganyan din ang gagawin. unang-una, tulog, no? Hinahabaan ko Tulog. Siguro, pagpabalik ng Pilipinas o kaya palabas ng bansa, kung Netherlands, baka mga pinaka-haba ng travel nun, 13 hours o 16 hours. So, yun, tulog yan, di ba? yung Sabi ni Romel Balano, itong commentator na to sa itong pro-China na Chinoy, kaya halata talaga na konektado na may kinalaman din ang China dito. Si Wilson, no? tulog ko. Tapos meron na akong sinusubukan pa lang, hindi pa siya routine na dapat 8 hours yung tulog. Parang konektado din siya, slam book to eh. Kala ko seryosohan na, kala ko 8 na out na lang ako, na-stress ako kay Sara. Yung mga nai-stress ho kay BP Sara, mga kababayan, pwede na po kayong mag-out din, sumunod na kayo eh. Wala akong magagawa, nandito na ako. Napasubo na ako dahil dito sa dalawang to kay Boy Tinapay at kay Jordan G. At least, kahit papaano, light yung vlog natin ngayon. Pero mamaya, kalagitnaan po, mainit ho yan. Dapat by Mainit po mamaya. Hindi nagtatrabaho ang presidente. Di ba? 11 p.m. tulog na ako, and then 8 a.m. dapat gising na ako. So, sinusubukan ko pa lang. Hindi pa siya perfect na routine. Tapos, pangalawa, marami naman nakakaalam na nag-hike ako. Nag-hike ako ng mga bundok. Pero lately, hindi pa ako nakabalik sa hiking. At ang pangatlo is usually kasama lang yung pamilya. Napakasimple na magkasama kami, tapos nagluluto kami ng sangyupsal, yung Talagang slam book to, mga kababayan. mga ganon. Mahilig yung mga anak Samgyupsal. Ngayon lang, ngayon lang, no? Korean. Mahilig pala sa Korean sa ang Vice Presidente na pagkain. ko yung luto kain. So kung kunwari may griller tapos hotdog, Yung luto kain, yung si PRRD, kain tulog lang yun. Diba? Yun ang walang stress. Kaya hayaan nyo na doon sa sa ICC ang dating Pangulong Duterte. tapos kakainin ka agad. So yung mga ganon na mga bagay. You were spotted, di ba, parang watching a musical with your daughter. Isa din ba yon sa mga parang ways to distress mo? Yes, ma'am. Opo. Yung anak ko, nakuha niya sa akin yung love for plays and musicals. Ano to, nagbayad sila ng venue o libre yung venue kasi Vice Presidente. Nagbayad sila ng venue tapos ganito yung mga sasabihin. Ganito. Tignan nyo, simula nag-umpisa tayo, ayan, 20 minuto na ho, mga kababayan, at hanggang ngayon, wala pa ding malalim na sinasabi yung Vice Presidente, ha? Puro pang-slambok niya. So bata pa lang siya, tinuruan ko na siya. O doon sa mga naiinip, magsilabas na kayo. Balik na lang kayo bukas na umaga. Hayaan nyo na si Mark Ramos dito. I-appreciate yung mga ganon. The earliest na napanood namin is Beauty and the Beast sa CCP. Tama ba? CCP? CPP, NP, hindi. CPP naman. No? CCP yung nasa Rojas Boulevard, no? Oo. Sa CCP, doon kami. Beauty and the Beast yon, maliit pa siya na bata. And then sunod-sunod na yon, hanggang siya na mismo, nagustuhan na niya, siya na yung nagsasabi sa akin kasi ang alam ko lang naman ng mga musicals and plays, yung mga luma, yung mga noong panahon ko pa.
Ngayon, gets ko na. Talagang ang Vice Presidente kapag ka yung nagpa-press conference, yung light-light lang. Yung bibiglayin tayo, may mga issue, may mga ganito, ganyan. Pero ang magiging ending ay light-light. Hindi talaga pwede ang Vice Presidente doon sa biglaan na mga mabibigat na mga katanungan ho, 'di ba? Sabi ni Maxip, kaya trabaho ni BP parang pandesal, ampaw. Sabi ni Ma'am Ana Mipe, Hako Salim, si Sara parang si Kuya Cesar magsalita, mabagal. Hindi kasi Bisaya sila eh. Ito ang tingin ko mas mabilis sila kapag ka Bisaya yung sinalita. Tagalog ko sinasala pa ho nila muna 'yan, no? Kaya lang kadalasan sa Vice Presidente hindi kapag Tagalog, wala sablay eh. Ayun, puro pagpatay ang lumalabas sa bibig.